Yan ang sabi ng Panginoon. No? Kaya tayo ay higit sa 3 at naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin sa oras na ito. Paniwalaan natin na ang Diyos kailanman ay hindi bumibigo sa bawat mga pusong nagnanasa na ang salita niya ay mapakinggan at maipahayag. Kaya sa oras na ito, ang Diyos ang nagpapalakas sa akin na makatayo sa oras na ito para patuloy na ipahayag ang salita ng Panginoon. Ating basahin ang Colossians chapter 1:23. Kung natatandaan ninyo, ito yung ating Bible verse na ibinigay ng Panginoon sa pangalawang anibersaryo natin. At sabi nga dito sa Colossians chapter 1 verse 23, sabi dito, hindi nga po, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Kung nasumpungan niyo na po, ay sumabay po kayo sa akin. Sabi po dito, pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat na muli, Panginoon, sa pangalawang Friday na ito, Lord, na tinatayo po ninyo ako upang patuloy na ang kalakasan ninyo, Panginoon, ay makita, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng isang trahedya na hindi ko inaasahan, Panginoon, sa aking buhay na magaganap, Panginoon. Pero lahat ng ito'y nalaman ninyo, Panginoon, at alam na nyo ang mga nangyaring ito. Dahil sa iyong kalakasan, Panginoon, kapangyarihan ninyo, Panginoon, ang mahayag, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Alam ko po, O Diyos, na hindi mawawala ng kabuluhan ang mga salita niyong mahayag ngayon. Kaya nihiling ko po ang pagsama ng banal na Espiritu, gaano man, Panginoon, kami karami ngayon, ilan man kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, subalit naniniwala kami, ang mga anghel po ninyo, Diyos, ay narito, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, at patuloy nyo kami iniingatan, Panginoon, at binabalutan ninyo ng banal yung dugo, Panginoon, ang lugarin na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa kalayaan na kami, Panginoon, ay makapagpapahayag na yung salita sa anumang kaparahanan, O Diyos. Kaya sa iyo ang kapurihan, O Diyos, sa iyo ang paglalahati. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin sa ating binasa? At ang nakita ko dito, at nais ng Diyos na ibahagi sa bawat isang nakikinig, ang sabi rito, sabi ng salita ng Diyos, manatili. So kinakailangan natin nagpapatuloy ng pagtitiwala sa pananalig sa salita ng Diyos. Ang pananatili ay nangangailangan ng isang pagpapatuloy na pagtitiwala at pananalig sa salita ng Diyos. Sapagkat sinabi nga sa aklat ng 1, chapter 1, verse 1 ng John, sabi nga, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi nakikita. No? Sinabi yan sa Colossians chapter 16 ng verse chapter 1 ng verse 16. So, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ang nakikita at hindi nakikita. Kung ang mga bagay na hindi natin nakikita, alam na ito ng Diyos. Kahit po yung lumalaganap na coronavirus na yan. Walang nakakaalam kung sino ang carrier nito. Hindi mo alam. Hindi mo pwedeng sabihin na ang sign nito ay ubo, sipon, sakit ng ulo. So hindi mo alam. Wala tayong alam kung sino, kung paano.
natin matitrace ito. Dahil hindi natin nababatid ang lahat. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam na alam ng Panginoon ang mga nangyayaring ito. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero nakikita ng Diyos. At ito'y nalalaman niyang lahat. At dahil sa coronavirus na ito, nagkakaroon ng takot ang buong mundo. Pagka minsan, naiisip ko na binubulay-bulay ko yung nangyayari sa buong mundo na ito. Isa lang ang naiisip ko na nalalagay sa puso at isipan ng tao. Ang takot. Takot na mamatay. Takot na mahawakan. Takot ang pumupuno ngayon sa isipan ng tao na hindi kalooban ng Diyos. Pangamba, lalo kung nandito tayo sa ibang bansa. Nangangamba tayo dahil maraming pwedeng mangyari. Pwedeng mawalan ng trabaho, pwedeng magkaroon ng panikbayi. Kung iisipin ko lang yung mangyayari sa huling panahon na pagtatatak, hindi ka makakabili pag wala kang tatak. Ayoko sanang ikumpara ito itong nangyayari na ito, kasi napakalayo naman. Pero kung titingnan mo, may pagkakahawig din. Parang hindi ka, sa sobrang takot, na hindi ka makabili ng pagkain, so kinakailangan mo magkaroon ka ng gate pass. O, sa atin may gate pass na. So pag wala kang gate pass, hindi ka makakalabas. Kaya yung takot na hindi kalooban ng Diyos, dapat sa isang mananampalataya ay nauunawaan nating lahat na hindi natin kailangan ilagay sa puso natin yung takot na hindi kalooban ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito ay may dahilan ng Diyos. May mga bagay na napahinutulutan niyang mangyari. Pero sinisiguro naman ng ating Panginoong Yesus na kung mananatili tayo sa kanyang salita, mananatili siyang tapat sa salita niya sa atin. Uulitin ko, lahat ng mga bagay na nangyayaring ito ay mayroong dahilan ng Diyos. May plano ang Panginoon. May magandang plano ang Diyos sa mga pangit na nangyayaring ito na nakikita nating mga tao. May mga bagay kasi na pinapahintulutan ng Diyos sa mga nangyayaring ito. Subalit sinisiguro naman ang ating Panginoong Yesus na kung mananatili tayo sa kanyang salita, mananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Upang malaman nating lahat ng tao yung katotohanan na ang Panginoong Yesus ang Diyos na mahahayag sa lahat ng mga nangyayari ito sa panahon ito. Kaya nga kailangan nating mga tao na magkaroon ng banal na takot sa mga pangyayaring ito. Hindi yung takot lang para hindi na tayo lumabas, para hindi na natin gawin yung mga kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Hindi yun ang takot na dapat nating maramdaman, kundi ang takot na sinasabi ng salita ng Panginoon ay yung banal na takot sa Diyos. Kung nangyayari ang mga bagay na ito, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Mas kilalanin natin ang kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Mas kilalanin natin na walang ibang Diyos na magliligtas sa atin,
kung hindi ang ating Panginoong Yesus lamang. Amen. Ang banal na takot ay hindi maglalayo sa kalooban ng Diyos. Kung papansinin lang natin, maraming bawal. Marami nang pinagbabawal na alam naman nating kalooban ng Diyos. Ang pagtitipon, kalooban ng Diyos na magsama-sama tayo dahil yun ang sabi ng kanyang salita in Hebrew 10:25 na sinasabi niya, mahalaga, basahin nga natin saglit. Pakibasa nga pag natagpuan na ninyo, pakitulungan niyo lang po ako dahil medyo nanginginig po ako ngayon, pero sa biyaya ng Diyos at ang kalakasan ng Panginoon, alam kong sumasa akin para maipahayag ang salita ng Diyos. Hebrews 10:25 po. Okay, yan sinasabi dyan. Sabi po dito sa Hebreo, chapter 10, verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na araw. Amen. Amen. Salamat, kapatid. Ang linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon. Sino ang nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito ay mensahe ng Panginoon sa kanyang salita na ipinapaunawa sa atin na hindi natin dapat pabayaan ang mga pagtitipon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat tayo ay 5 na narito ngayon at nagtitipon-tipon. At naniniwala ako na ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin sapagkat sabi nga, lalo na at nalalapit na ang huling panahon. So, ibig sabihin, mas lalo pala tayong dapat nagtitipon-tipon. Lalo na kung nalalapit na ang huling panahon. Hindi sinabi dun sa binasa na matakot kayo. Dahil baka ganito. Walang sinabing ganon. Kundi ang sinabi upang magpalakasan ng bawat isa sapagkat nalalapit na ang huling panahon. Magpapalakasan tayo sa pamamagitan ng salita rin ng Diyos na ating napapakinggan. Magpapalakasan tayo sa pamamagitan ng mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa gitna ng mga ganitong kalamidad ng buhay. Amen? Dahil naniniwala tayo na ang mga mananampalataya kailanman ay hindi nawawalan ng mabubuting patotoo ng ating Panginoong Yesus. Kagaya ko po, isang buhay na patotoo po ako sa inyong lahat ngayon. Kaya, bilang lingkod ng Diyos, binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay na muli. In-extend niya ang buhay ko. Imagine, ngayon ko lang na-realize, dahil nung bago ako operahan, nakatulog ng ilang oras, 6 na oras, hindi ko naisip na biniyak ang ulo ko. Hindi ko inaisip na kinutingting lahat ng mga kung ano-anong mga ugat-ugat sa aking ulo. Wala akong naiisip na gano'n. Marahil niloob ng Diyos na hindi ko isipin yun. Ang gusto lang ng Diyos na isipin ko, buhay ako. In-extend niya ang buhay ko. Dahil mayroon siyang plano sa buhay ko. Kung bakit niya in-extend ang buhay ko. At pinahintulutan niya pang mabuhay ako. Kaya narito ako sa harapan ninyo. Ipinapangaral ang kanyang salita. Napapanahon man o hindi. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano may maniniwala sa katotohanan sinasabi ko ngayon na ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay ko, ng buhay ninyo, at ng buhay ng bawat tao?
kung walang mga ngaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pangangaral ng salita ng Diyos ay para sa mga nakalaang makinig ng salita ng Diyos at tanggapin ang salita ng Diyos ng may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Lahat ay nakatala sa salita ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa panimula pa lamang ng likhain, ang lahat ng bagay sa mundong ito, nakatala lahat sa salita ng Panginoon. At ang tunay na magaganap sa huling panahon na ito ay nakatala rin lahat ang mga ito. Sapagkat ang sabi nga na ang huling panahong ito ay kinakailangang maipalaganap ang kanyang salita. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay kapag naipalaganap na ang salita sa lahat. At ito yung basihan natin na malapit nang dumating ang Panginoong Yesus kapag ang kanyang salita ay naipangaral na sa lahat. Ang alam ko, pero hindi ko po ito na-search, ang pagkakaalam ko lang, kaunting-kaunti na lang ang mga lugar na dapat ipangaral ang salita ng Diyos. At malapit nang dumating ang ating Panginoon Diyos. Kaya't makikita na rin natin yung mga bagay na hindi natin alam kapag dumating na ang ating Panginoon Yesus. Pangalawa, sa salitang binasa natin, yung una ay yung manatili. Pangalawa, maging tapat at matatag tayo sa salita ng Diyos. Sa huling panahon na ito, mas i-desire po natin ang tayo ay mapuspos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating binabasa at napapakinggan. Gaano man ka-powerful o kayaman ng isang bansa o isang tao, walang makakahadlang sa mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos na maganap. Ang Diyos na makapangyarihan lamang ang nakakaalam ng mga nangyayari na ito at mga mangyayari pa sa hinaharap. Ang lahat po ay nakatala sa kanyang salita. Magaganap ito sa takdang panahon na niloob ng Diyos at matatapos din ang lahat sa oras na itinakda ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi tayo kinakailangang matakot sa coronavirus sapagkat ang sabi ng Panginoon, matatapos din ang lahat ng oras sa takdang panahon ng Panginoon. Kaya magtiwala lamang tayo sa salita ng Diyos. Patuloy tayong manangan, manalig sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi rin sa aklat ng Joel chapter 2:28 na ang huling panahon na ito ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ito yung oras na itinakda ng Panginoong Yesus sa kanyang iglesia na tapat at matatag sa huling panahon ito. At tayo ay templo ng Panginoon na itinuturing din niyang iglesia. Ito ang huling panahon para tayong lahat ay magalak, magpasalamat sa Panginoon sapagkat ipinangako niya na ang huling panahon na ito ay pagbubuhos ng kanyang kapangyarihan at hindi ang takot o pangamba.
Maging tapat at matatag lamang tayo upang maranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na mararanasan natin sa huling panahon nito. Sapagkat ang puso ng Diyos ay nais niyang magamit ang lahat ng mananampalataya sa huling panahon na ito. Maging bata o matanda, maging babae ka man o lalaki, alipin ka man o hindi. Kalooban ng Diyos na magamit niya ang lahat sa huling panahon na ito. Kaya ang nais ng Diyos ay kanyang ibuhos ang kanyang kapangyarihan. Pero bakit natin hindi mararanasan ang pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos? Dahil marahil natatakot ang ilan sa atin. Hindi nating magawa ang kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng binasa kanina sa Hebrew 10:23-25, mahalaga ang pagtitipon. Upang maranasan natin ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Hindi ko alam bakit sinabi ng Panginoon sa salita niya ang kahalagahan ng pagtitipon. At kung bakit niya sinabi doon upang magkaroon ng kalakasan ng bawat isa. Dahil naharap na tayo sa huling panahon. So, ibig sabihin ng Panginoon sa ating lahat, sa salita niya, sa aklat ng Joel na binasa natin, no? Joel chapter 2:28. Ibig sabihin, wala nang pinipili ang Diyos kung sino ang gagamitin niya na mananampalataya sa huling panahon na ito. Babae ka man, lalaki ka man, bata ka man, matanda ka man, o kahit sino ka pa man. Lahat ng naniniwala sa kanyang salita at nananalig na ang panahon ito ay ibubuhos niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat isang nananalig at naniniwala sa salita ng Panginoon, tatanggapin mo ang kapangyarihang ito na sinasalita niya. Na sa huling panahon ay mararanasan ng bawat nagtitiwala sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat upang maging matapat at matatag sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Alam ng Diyos na tayo malilimutin. Kaya nga po, binigay niya ang banal na Espiritu upang magpaalala sa atin palagi ng katotohanan sa salita ng Diyos na ating nababasa. Kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos, talagang magiging makakalimutin na tayo. Hindi na natin malalaman kung ano ang talagang plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating bigyan ng puwang ang takot o pangamba sa ating buhay, lalo na sa panahon na ito ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat gaano man ang pag-iingat natin sa buhay, kapag niloob na ng Diyos na kuhanin ito, walang magagawa ang kayamanan, kahit ang lahat pa ng mga siyensa, mga scientists sa medisina, kung loloobin ng Diyos kuhanin ang buhay natin, walang sino man ang pwedeng humadlang dito. Kaya, naunawaan ko ngayon bakit ako in-extend ng Diyos yung buhay ko. Dahil yung plano niya na ipangaral ko ang kanyang salita. Sapagkat kung wala nga magpapahayag, sino ang makikinig
kung walang magpapahayag ng salita ng Panginoon. Kung hindi natin ipapahayag, alam kong hindi lamang po ako na lingkod ng Panginoon, kundi lahat. Sabi nga ng aklat ng Joel, chapter 2, verse 28, lahat gagamitin niya. Ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan. Kahit ang bata, pwedeng ipahayag ang salita ng Panginoon kapag kinasihan ito ng banal na Espiritu at binigyan ng Espiritu ng katatapan. Kaya lahat tayo sa huling panahon na ito, gagamitin ng Panginoon. Ipinakikita lang ng ating Panginoong Hesus ngayon sa oras na ito. Ako bilang tao, sa nangyaring yon, kung loloobin ng Panginoon na sa oras na ito na nakahandusay ako sa pulpitong ito, matapos na nangangaral ang salita ng Diyos, kung niloob niya na kuhanin na ang buhay ko, pwedeng mangyari yon. Pero dahil binuhay niya pa ako at in-extend niya ang buhay na ito, at ang alam ko lang, patuloy na ganapin yung plano at kalooban niya sa pagpapahayag ng kanyang salita. Kaya pinupuri ko ang Panginoon at patuloy ko siyang niluluwalhati sa aking buhay. Mahalaga ang buhay sa Diyos. Kung paano nating mga tao pinapahalagahan ang buhay natin para hindi tayo magkasakit, inaalagaan natin, at sobrang pag-aalaga sa ating katawan para yung buhay natin ay manatili sa atin. Kasi kung malusog ka, ang alam mo, mananatili yung buhay mo sa iyo. Pero sabi ko nga, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating buhay. Amen. Higit nating pahalagahan ang nagbigay ng buhay sa atin. Yes, Lord. Sapagkat ang takot hindi nagbibigay o nagpapahaba ng buhay. Amen. Ang pangamba ay hindi nagdaragdag sa buhay natin. Pero ang salita ng Panginoon, kapag binubulay-bulay mo araw at gabi, i-extend nito ang buhay mo. Daragdagan nito ang buhay mo. Pahabain nito ang buhay mo. Kapag ang Diyos ang nagsalita na ang buhay mo, i-extend ko pa, walang pwedeng pumigil dito. Naalala ko na mayroong isang propeta sa Biblia. Limutan ko na yung pangalan niya. May sakit siya. At malubha ang kanyang sakit at may taning na ang kanyang buhay. Pero nasabi ng Panginoon, extend ko pa ng another 5 years. Hari yan, King. 15 years. 15 years pala. Oh, kalimutan na. 15 years pala. Another 15 years. Hari siya. Oh. Diba? Pinakikita ng Panginoon dito na siya lang yung pwedeng mag-extend ng buhay ng tao. Siya lang ang pwedeng bumuhay sa tao. Kaya ano ang ating ipag-aalala kung alam natin na mayroong makapangyarihang Diyos na dapat nating paglaanan sa buhay natin na ito. Huwag tayong mangamba. Hindi ito ang panahon ng pangamba at pagkatakot. Ito ang panahon ngayon na mas lalo nating kasabikan ang gagawin ng Diyos na pagbubuhos niya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kaalaman sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanyang salita.
Kailangan lamang manatili at manampalataya sa kanyang salita. At mangyayari ang lahat ng kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. Amen? Amen. Tayong lahat po ay tumayo. Tuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon. Naniniwala tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay sa kanyang salita nagmumula. Hallelujah. Hilingan ko po si Pastor para po manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa ginamit mo sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po na kasama namin kayo, Panginoon, at hindi po kami matatakot naman po yung dumating sa aming buhay. Kaya po, nagpupuri po kami, nagpapasalamat, at patuloy po kami magpapalakasan sa isa't isa. Bagamat may mga takot sa mga kapatid o meron po silang mga restriction sa mga trabaho, sa kanilang kinalalagyan, lalo na po sa kampo at sa ibang mga tirahan ng mga kapatid, Lord, na hindi sila pinapayagan umalis o lumabas, Panginoon. Lord, dumadalangin kami na patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan, bigyan ng lakas ng loob, Panginoon, dahil ang iyong Santong Espiritu ay nasa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Patuloy na kagalingan ang aming dalangin kay Pastora. Magpatuloy na paghihilom ng kanyang sugat at kalakasang pisikal ang ipagkaloob mo po sa kanya. Ganun din po sa bawat isang naririto, Lord. Pagpalain mo po kahit po kami 5 lamang, Lord. Alam namin, Lord, na kayo ay narito at nakasama namin. Ganun din po sa mga kapatid na wala rito, Panginoon, dalangin namin na saan man sila naroon ay sa kanilang pakikinig na mensaheng ito. Mamaya, pag na-upload yung video na ito, Panginoon, palakasin mo rin po ang kanilang kaluluwa at spirito, Panginoon, upang makapagpatuloy na manampalataya at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, pagpalain mo po ang natitira pang oras sa maghapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tapos na po ang ating gawain.